pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Pantay at kasangga ng OFW International. Ito po niyo lingkod, Terry Alpha, bumabati ng magandang anumang oras sa inyong lugar. Maganda pa rin. Kasing ganda nung nakikita nyo sa screen. Ayan, na-miss natin yan. Yung babaeng yan, na-miss natin sa kakulitan. Okay, at syempre batiin natin ating mga kasamahan sa DWWD, Armed Forces Radio, ating technical side, at syempre ating mga bossing. Hello po sa inyo, saludo po kami sa inyo. At syempre ating mga modernong bayani na parang ating ding mga tunay na bayani na nakamonitor sa atin. Siyempre, ating mga kasandaluhan. Hello sa inyo. Okay, at ngayon, napapakilala na natin ang ating nawawalang partner na biglang lulubog, lilitaw. Kasi, alam nyo na, ang kanyang sitwasyon. Naantok na. Okay, pakilala natin. Siyempre po si Miss Jilin Valenzuela, the International Life Coach. At hindi basta-basta. Sabi nga, may class siya. Palikpakan natin. Sige, bati ka na. Ayan. Maliwanag ba yung boses ko? Oo naman, laging maliwanag yung boses mo. Lalo pag may pinagagalitan ka. Oo, pag sumisigaw ako, di ba? Yung last minute na mag-show kayo, may sinisigawan. Okay, isang magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood sa DWDD 1134 KHZ. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga followers na lagi akong napapagalitan bakit wala ako sa show. Dahil po ako ay busy, sobrang busy po talaga ngayong taon. Pagpaumanhin niyo po at hindi ko po talaga minsan kayang i-manage yung mga schedule. Pero ganun pa man, sinisikap po natin na kayo ay mapagbigyan. O, ayan. Kaya lulubos-lubusin na namin, ano ba ito? Bagong taon na tayo o ano? Siyempre, Pasko muna, no? Ayan, na-miss ng ating mga followers and viewers yung boses na yan. Na talagang, sabi nga, pag hindi pa bino-volume yan, ano pa lang yan, normal volume pa lang, hindi pa naka-full. Pero tingnan mo, lahat ay tataranta pag narinig ang boses ni Miss Money Magnet Life Coach. Yes, okay. Ang tatalakay natin ngayon ay, eto na po, sumilip na talaga si Jose Maricha. Talagang ito na, ang bilis-bilis ng panahon, talagang nandyan na siya. So, pag-usapan natin, ano ba ang Pasko ng mga Pilipino kumpara doon sa mga Pasko sa ibang bansa, Siyempre, andyan ang ating professional yan, na life coach, na talagang nagbibigay ng guidance sa ating mga listeners and viewers na walang bayad. Pero pag sa labas niyo ang kinausap, umaandar ang metro niyan. Ayan, eto na po ang ating Miss Jilin. Go ahead. Oo nga, kailangan ko na yata ng bayad. Ilang taon na tayo dito sa show, parang walang Sa labas bayad. na lang yung bayad na yan. Alam mo naman tayo dito sa ating radio. Wala bang magre-regalo sa atin dyan? Wala bang magpapadala ng mga kung ano-ano dyan? Parang ikaw yung magbibigay ng regalo. Oo nga parang taon-taon baliktad ako yung namimigay. Siyempre. Dapat ko, yung mga nagsiservisyo publiko, kami naman inyong pagbigyan. Kami ho ay namamasko din. Ano ba naman padalhan nyo kami dyan ng isang, isang orange, isang apple. Para may panghanda sa Kapaskuhan at saka sa bagong taon. Actually, sa amin kasi sa Chinese kasi walang Pasko eh. Oo. Ang Chinese New Year is February. So this year 2024 it will start February 4. Pero dahil sa Pasko nga at sa pangkalahatang Kapaskuhan,
Ayan, ng buong mundo. Merry Christmas! Yan. Pero ang pinakamahabang nagsiselebrate ng Pasko ay bansang Pilipinas. Yes. Yan. September September 1 pa lang makita mo, may mga Christmas tree na, may mga Christmas light na. 'Di ba? Lahat nagsasabit na ng mga parol. Pag nasa labas ka, makikita mo na marami na talagang nagpapasiklaban ng mga Christmas light. Ayan. So, ano nga ba yung ang Kapaskuhan? Actually, lahat naman kasi tayo all the time. Sa amin kasi mahalaga. Ang Kapaskuhan ito ay ang paggunita daw ng kapanganakan ng Jesus Christ. Yes. Hindi po ba? Pero yung iba naman, nagsiselebrate ng Pasko, hindi naman alam kung sino si Jesus Christ. ang alam lang nila is, okay, it's a holiday, enjoy, it's a vacation, pagkain, regalo. Actually po, araw-araw ay pwede maging Pasko. Yan. Kasi sa atin, ang Kapaskuhan, ito ay sa atin kasi ang Kapaskuhan ito ay tinatawag na law of giving and spreading love. So, according to the rule of law ng law of attraction na tinatawag, ito na naman tayo, may law of attraction na naman tayong involved dito. Ang pagbibigay ito ay dapat bukal sa kalooban. Hindi ito yung nagbibigay ka kasi it's parang kinakailangan. Hindi po. Ang pagbibigay para daw, eto sa mga swerte, bakit marami tayong mga kababayan or ang ilan sa ating mga successful na mga kababayan o mga nanonood sa atin at nakikinig? Oo. Bakit maluwag sa kanila ang pasok ng pera? No? Kasi ito ay bahagi ng tinatawag na law of giving. Ito ay pumapasok kumbaga sa Kapaskuhan. Although ang Kapaskuhan kasi ay ang paggunita ng kapanganakan ni Jesucristo. Pero sabi nga, hindi naman daw talaga December 25 siya ipinanganak, hindi ba? Nagkataon na lang na parang i-designate yung date ng Jesus Christ born. Kaya nagkaroon ng Kapaskuhan. Pero kung tatawagin natin ang tinatawag na giving love and giving, the law of giving na tinatawag, ito ay sagrado pagdating sa law of attraction. Ito ay nagbibigay ng swerte kapag tayo ay nagbibigay. Pero, ang pagbibigay pala, hindi ba, ito ang dapat nating tandaan. Kapag nagbibigay tayo, dapat ang pinagbigyan natin ay masaya, bukal sa loob nila ang pagtanggap. Kasi tatandaan po natin, mayroon tayong mga tao na binibigyan na kapag binigyan mo, nagreklamo pa. So kapag ang pinagbigyan mo ay ganito at nagreklamo, ibig sabihin, that person is sucking your energy. So, ibig sabihin, isa sa parte ng iyong kayamanan ay kukunin ng tao na yon. Kapag ang tao na yon ay hindi handang mag-receive ng hindi bukal sa kanyang kalooban, ibig sabihin magbibigay siya ng negative energy sa'yo. Kahit ikaw yung nagbigay. So, minsan maging maingat po tayo sa pagbibigay. Ang pagbibigay daw po, dapat ito ay alam mo na ang tao na yon karapat-dapat doon sa iyong ibibigay. Pero kung ikaw ay nag-aalangan at ang tao ay hindi karapat-dapat at alam mo yung hindi niya deserving, huwag mong pagbibigyan kahit magalit pa sa'yo. Ayun pala yun. Paano malalaman yun? Ayun nga. Alangan naman sabihin, 1 billion sa akin magtanong, Miss Jeline, eto bang tao na to? Tingnan mo nga ang picture kung pwede kong bigyan o hindi. Kasi ang family ko sa Malaysia, ganyan. Kapag halimbawa may humihingi ng tulong, isisend sa akin ang picture. Ako ang magdidesisyon. Parang 'di ba minsan yung karma sa akin na pupunta kasi ako ang decision maker. kung bibigyan natin o hindi. Pero ang the best daw na pinagbibigyan natin ay yung mga tao na talagang walang-wala.
Ayun, ang pinaka-the best talaga. O, Di ba madalas din may mga tao rin tayo na ano, katulad niyan, kaya kanina bago tayo nag-start, sumisigaw ako, ha, pera na naman. Yung maghapon, alam mo halimbawa ganito, may laman yung GCash mo na halagang 10,000. Sa buong maghapon, halimbawa, ang humiram sa'yo, ay kasi may magdadrama na ganito, kasi wala kami pambiling bigas, edi ikaw naman magsisend ka, di ba? O, padalhan mo 200, 300. Ang sumunod naman, ay, nagka-emergency, pwede ba pahiram muna 1,000, send ka na naman, di ba? So, sa maghapon na yon, hindi mo napansin na supposed to be, yung pera mo na 10,000 na para sa'yo lang, hindi mo napansin na ubos mo na ng kakabigay ng kakatulong. And mapapansin mo, within a week, parang walang pumasok sa'yo na pera. Ito ang nangyari kasi dyan. Tumulong ka sa maling tao. Minsan, katulad nung sa atin dito, di ba hininto ko yung kakabigay ng 100 pesos. Oo, to, tama. Di ba naalala mo yung meron tayong load, meron tayong mga nananalo? Na mga comment, oo, nananalo sila. Ganito po kasi ang nangyari, kaya po namin hininto iyon, kasi hindi na po tama. Ang iba po sa inyo, magkakapamilya, magkakasama, ni-research ko po eh. Wag po tayong manloko ng kapwa. Masama po yan. Ni-research ko po, yung tao na nanghingi sa amin ng 100, ang sumunod na nanghingi sa amin, 100, 200, yung asawa. Yung sumunod, pinsan, kamag-anak. Nung ni-research ko, yung picture nila nasa iisang pamilya. Meron sila doon sa Facebook. Doon ko nahuli na sabi ko, kaya ang ginawa namin ni Tita Terry, huminto po kami kasi ang ginagawa nyo, naging palabigasan po kami. Ang pakikinig sa amin at yung aming pagbibigay, ito lang naman po ay sana yung for fun. Yung Fan, kasi minsan na Yes. trivia rin eh. May trivia tayo, may question. Oo, may trivia kami. Para mas maging makabuluhan po ang aming show. Ang nangyayari po, instead na mapalago po namin yung aming pagbibigay, hindi po namin ito na nagawa ng tuloy-tuloy. Dahil ano po ang nangyayari? Marami po sa ating mga kababayan ang nagdadrama. Hindi na, amak mo niyo po sa loob ng isang buwan sa amin kayo nang hihingi ng pambili ng bigas. Hindi po namin responsibility yon. Una po sa lahat po tayo may kanya, ang mga mayayaman nga dito, 'di ba? Napansin mo Tita Terry, yung mga humihingi sa atin ng tulong na i-finance, 'di ba? Milyon ang kailangan nila. Ang mga bilyonaryo nga nangangailangan ng bilyon. Ang milyonaryo nangangailangan ng bilyon. Kami pa kaya na simpleng mamamayan lamang. O, di ba? Ang pagbibigay po sana, minsan pag tayo ay binibigyan, huwag nating abusuhin. Oo, tama. Tayo naman na nagbibigay, dapat naiintindihan natin yung rule ng pagbibigay. Pero syempre tayo ay tao lamang, malambot ang puso. Kapag meron nagsabi sa amin, ma'am, kasi wala nga po kaming tayo ay magbibigay, yun po ay kusang loob po natin kasi tayo ay naaawa. Pero kapag tayo po ay umaabuso at inaabuso natin ang mga ganitong klaseng tao, sa tingin niyo po ba meron pang magbibigay? Ang diwa po ng Kapaskuhan ay pagmamahalan at pagbibigayan. Pero minsan, tanggapin po natin ng maluwag kung ano yung ibinigay sa atin. At huwag po nating abusuhin yung mga tao na nagmamahal, na buo yung pagbibigay para sa atin. Oo. Sana wag po tayo. Parang yan yung nabasa ko sa sa social media na copy paste lang. Natawa ako doon kasi about yung sa walang tigil na kakahingi na pag hindi mo nabigyan masama loob. Sabi nga may sarili ka rin naman problema. Hindi naman lahat okay, 'di ba? May sarili kang pamilyang binubuhay. Kaya sana Yes. maintindihan nung nanghihingi kung ba't siya hindi na pagbigyan. Oo. Tama. Katulad po niyan. Katulad po dito, mapunta po tayo doon sa mga sinisingil po natin. Katulad niyan. Bonus na. Nagbigayan na ng bonus. Oo, tama ka. May bonus na. Kaya marami nang nagsishopping. Punong-puno na po ang mga shopping center, mga divisoria, totoo ba? Naku po, ingat-ingat kayo sa mga Nag-celebrate na sila, nag-party na sila. Pero yung utang nila, hindi pa nila nabayaran.
Sorry ha. Hindi naman sa pag-aano. Pero, kumbaga, ganito lang po yun. Although meron po tayong mga karma na sinasabi ko nga, na kapag ikaw ay inutangan, tapos hindi ka nabayaran, okay lang yon. Kasi kumbaga, Pasko na. it's a karma. Isama mo na yun sa pamasko. Oo. Give love Kasi on kung Christmas. nakakaintindi ka ng tinatawag na energy, ito natutunan ko talaga to sa mundo ng mga successful at mayayaman. Although, sa kanila, syempre, mahalaga ang pera. Mas nawawalan pa sila ng mga milyones. Pero sila, hindi ito ganon ka-big deal sa kanila. Pero, ang sa atin kasi ganito lang yon. Siguro mas maganda para tuloy-tuloy ang inyong swerte. Halimbawa, may utang ka. Tapos, alam mo talagang kapos. Huwag ka na mag-post sa Facebook na nag-shopping ka, na may mamahaling bag ka, na may utang ka pala. Diba? Napansin mo, di ba kasi tayo mga Pinoy, pag may masarap na pagkain, pipicturan, o kaya Yes. merong nagbigay na maraming chocolate, pipicturan. Ito na po yung sana all, sana baka, sana baka pwedeng magpa-Gcash. Kaya dapat, Yes. kung Pero ayaw nyo, Ang mga ganun po kasi na sitwasyon, ano, yan pa yung sucking energy po yan. Ang mga ganyan na pangyayari, halimbawa, nag-post ka, hindi dahil sa nagmamalaki ka, katulad nito. Kung napapansin niyo po, maraming mga mayayaman sa Pilipinas, pagkatapos ng ilang taon, bakit nagkakaroon sila ng mga cases? Bakit nagkakaroon sila ng mga sickness, tapos nawawala yung ganito? Makita mo kahit yung mga TikTokers, nawawala ng kalahating milyon, yung iba na napasok sa scamming, bilyon. Amak mo, pinopost nila na ganito sila kayaman. Yung pala ang yaman nila, hindi ito galing sa maganda, no? Lalo na tayong mga ang marami sa atin dito sa social media na kumikita ng pera, ang gamit ay parang gambling. Yeah. Ito ay gambling. Kapag tayo ay kumikita ng pera sa ganung paraan, maaari tayong yumaman. Yes. Pero hintayin natin ang karma na darating sa atin. Ayan, wag sana naman yung karma dumating ng Pasko, wag. Yun Palampasin nga. muna natin yung Christmas kasi tulad nga sa sabi natin, Spirit of Christmas, give love on Christmas Day. O, di ba? Pero hindi mo kasi maano yan eh. Minsan dyan, araw na araw ng Pasko, nasabuga, naputukan. Oh. Ayan nga. So, balik tayo doon sa ating Christmas, kasi maraming nagtatanong, nahihirapan na mag-isip ng mga dapat iregalo. Ikaw may idea, meron ka bang mga advice according to your life coaching? Ano ba yung mga magandang regalo para po sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, o kaya mga kamag-anak? Meron ka bang pwedeng itin? Pag-usapang negosyo dito ang pag-uusapan natin, yayaman ako ngayong Pasko. Kaya dapat kang magregalo. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kung ako ang pagbibigyan, ang pagreregalo kasi dapat yung bagay na nagagamit ng ating mga kapamilya or mga kaibigan o mahal natin sa buhay. Ako nga, alam mo kung ano lang hinihingi ko? Kung may magre-regalo man, katulad yan, mamahaling bag, sapatos, damit. Yan yung mga nagmamahal kay Jillian. Yun yung kanyang gustong iregalo sa kanya. Katulad yan, Louis Vuitton, niregaluhan ka ng Louis Vuitton. Yung Louis Vuitton, di ba sobrang social niya? Nasira yung zipper. Ang sabi, ang halaga ng Louis Vuitton is 40,000. Although hindi ganun ka, na Louis Vuitton, pero ang price niya is 40,000. Nasira yung zipper ng Louis Vuitton na niregalo sa akin. Ngayon, dinala ko sa pagawaan. Kailangan ko daw bumili ng zipper doon mismo sa ng Louis Vuitton. Ha? Sabi ko,
So, wag po na, ganito na lang po. Masarap po yung nireregaluhan talaga ng mga ganong bagay, material na bagay. Yung, alam nyo ho, kahit yung mga damit na mga mamahalin, to be honest, kung napapansin nyo po, yung mga regalo nyo, hindi ko rin nasusuot kasi I'm a very simple woman. Simple shirt, simple ano lang po talaga ako, to be honest. Pag nakikita nyo, hindi po ako ganon ka, ang mga gamit na nireregalo nyo po sa akin, patawad na lang po talaga. Kasi minsan, ibinibigay ko rin po yan sa mga nangangailangan. Sorry na lang talaga. Sorry na lang talaga. Kasi, katulad niyan, ilang sapatos ang meron ako. Padalhan niyo ako ng sponsor na sapatos. Siyempre, ibibigay ko doon sa walang sapatos. Diba? Kasi ako okay na yung isang sapatos, tapos comfortable ako lumabas, paulit-ulit, okay na ako doon. Marami dyan, mga nasisira na lang, nagbabakbak na, lalo na dito, mainit. Yung mga ganong bagay po, lagi ko nga sinasabi, pinupost ko. Huwag po kayong magpapadala sa akin ng mga regalo na hindi ko po nagagamit. Pagkain na lang siguro makakain ko pa. Pero diba, incense, siguro juice paper, mga kung ano-anong mga ano natin dyan, yan pwede. Pwede, magagamit ko talaga yan everyday. Or notebook, ballpen, yan, pwede pong magamit yung mga ganyan. Pero pag sinabi nyo na pong mamahalin. Tatandaan po natin ha, eto po pala, total papasok na rin naman kapaskuhan na. Magregalo kayo ng wallet. Paano malalaman na swerte yung wallet? Katulad ngayon, ang wallet kasi, ang wallet nyo po ha, ganito ha. Ngayon, magpapalit tayo. Minsan, may mga tao kasi nagpapalit ng wallet every year. Tama po ba? Or wala sa taon, nagpapalit na. Ngayon, pag nagpalit kayo ng wallet, huwag nyong isasalin yung mga lumang pera doon sa dati nyong wallet. Doon sa panibago nyong wallet. Kasi, ang dapat kapag bago, dapat bagong pera rin ang ilalagay mo doon. Okay. Or, barya. Oo. Mabigat ang barya eh. Kayo gawa pa ng gawa dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng another coins na naman. Huwag naman kayong ganon. Bigat na ng bag mo nun. Alam niyo ho ba, sumasakit na yung balikat ko sa barya lang. Oo, tama. Ang sabi ko, maglagay kayo ng barya. Ang sinabi ko, tama yun. Sinabi ko na mag-money attraction kayo. Maglagay kayo ng barya. Parang disiplina yun sa sarili nyo. Pero huwag nyo naman ho kayo pahirapan. Yung minsan lalabas ka, magsha-shopping ka, puno na Magdala ka yung ng 1,000 na panay barya, tigwa 100. Ano ba yan? Oo nga. Kahit yung snatcher, mahirapan yung hilahin. Isang hampas mo sa snatcher, man. Bangag na yun eh. Diba? Ayan yun, maglalabasan ngayon yan. Kaya pag yung may nagmano sa'yo na inaanak, binigyan mo ng baryang 100. Baka iba to sa'yo ng inaanak mo. Akala niya maliit lang yun. Buti na lang wala akong inaanak. Ay, ako na lang inaanak mo. Sarado yung bahay ko lagi, kaya walang namamas ko. Yun nga, balik tayo dun sa sa wallet So yung wallet, dapat yung mga comfortable color, katulad niyan, green. Yan, green, brown wallet, pwede yan, black, mga ganun. So, ito ay mga magagandang, pero alam niyo po talaga, to be honest, may mga feng shui na nagsasabi na kapag red daw yung wallet mo, i-burn daw yung pera mo. Actually, ilang taon na po ako, puro red yung wallet ko. So, minsan, tingnan din po natin, kasi po ganito lang yon. Hindi porke sinabing feng shui, is paniniwalaan natin yung lahat ng sinasabi ng mga feng shui master. Minsan, ang katumbas ninyan is kailangan rin po natin i-balance yung ating sarili, kailangan rin natin ang disiplina, kailangan din natin pagtrabahuan yung mga bagay-bagay. At higit po sa lahat, katulad ko nga po, no, may ginagawa po akong programming na katulad nito. Eto, magpa-pattern ka ng pera. Sabihin mo na kahit 100 pesos lang, yung i-deposit mo sa bank account mo,
pero meron kang ginagawa. Minsan ano lang yan eh, minsan wag rin natin paniniwalaan na, ay, ang ganitong maganda or swerte ako. Eh, bakit gumamit ka? Sinunod mo na lahat ng advice ko dito. Bakit di ka pa rin mayaman? Bakit nga? O, di ba? Katulad yan, merong mga tao na sa coaching ko, magagaling yung mga estudyante ko, congratulations, graduate na sila. Meron akong tinatawag na 21 days challenge kasi nung umattend ako ng isang seminar, paano ako nakilala na Miss Money Magnet. May isang 21 days challenge na seminar na nagawa ko ng 2 weeks lang, paano bumenta sa sales ng total of 55 million pesos. Nagawa ko in 2 weeks, wala akong kaalam-alam. Pero I follow the pattern. I follow the rules. Minsan daw po, marami nga kaming sinasabi dito. Sabi kasi ni Miss Jeline, swerte daw yung ganito. Bakit sinabi ba ni Miss Jeline na kailangan, pag may wallet ka na kulay green, siswertehin ka na? Eh, hindi ka naman nagtrabaho. Diba? Hindi mo naman pinaghirapan. Hinintay. Diba parang si Juan Tamad na naghintay ng bayabas. Ayan, tama na yung sinasabi ko, hindi na saging. Bayabas. Na bumagsak doon sa bibig niya. Tama. Actually, may mga tao talaga na nakakambal yung swerte. Parang sa atin, di ba? Kung napapansin nyo, kahit hindi ka magtrabaho, although nagtatrabaho ka, pero yung relax ka lang, Tapos may sabi ko nga lagi ganito eh. Ayoko na problemahin kung ano yung bukas. Kung may bibilhin ako bukas, ayoko ma-stress. Ayoko ini-stress yung buhay ko. Alam niyo kung bakit? Isa po sa pinakasikreto para dumating or you are attracting something in positive way. Huwag mong i-stress, may bayaran nga ako ganitong halaga ganyan-ganyan. Pag in-stress mo yung buhay mo, hindi siya darating. Paano ngayon? Magpapasko, lahat ng tao nag-i-stress kung ano yung kanilang ipang Noche Buena, kung ano yung pera pa din ang iniisip. Paano yan? Ito yung panahon O, di ba nga? Oh. Umpisa pa lang ng show natin all the time. January pa lang. Anong sinasabi natin? Mag-ipon na po kayo! Lagyan nyo ng 100 coins araw-araw yan. Hindi, sa totoo lang. Alam nyo ba, yung paglalagay ng pera all the time sa bote, simbolo yan na hindi ka nawawalan. Okay nga, effective. Oo, effective yun. Sa totoo lang. Ang dami mong, hindi sa kaya tayo, madali lang naman mag-magnet ng pera. Ang problema sa atin, hindi tayo disiplinado. Meron ako dyan estudyante, bumibenta. In 21 days challenge, naka 12 sales siya. Pero, ang sabi ko sa kanya, maglagay ka ng pera sa jar. Naglagay. Pagkatapos ng 2 linggo, ginamit yung pera sa jar. Hindi man lang natapos yung 1 buwan to fulfill the duty to deposit the amount of money. Ngayon, ano nangyari? Coach, parang minamalas yata ako. Kasi kaakibat nun ay disiplina. Dapat ganun po tayo. Kaya pala, yung pinupuno ko lagi sa ibabaw ng rep na barya, nababawasan. Kailangan mo siyang punuin bago mo siya bawasan. Parang pinantataya yata sa loto nung kasama ko si Bay. Wag niyo pong gagalawin yon. Hanggat hindi siya napupuno. Hindi niyo po siya babawasan. Katulad niyan, pag puno na, doon mo siya ngayon Bawasan, ayun. papalitan mo siya. Paano ko yan ang ginagamit pang taya sa loto? Dapat may isang jar ka na doon mo babawasan. Dapat may mga Walay. Katulad nito, hindi ko to ginagalaw. Oo. So, ayan, malapit na siyang mapuno. Pero ito, magkakano yan? eto piso kasi to, disiplina to It's a discipline. 5 pesos, 10 pesos. Halo-halo siya. Halo-halo. Etong isa, nilalagyan ko to in case of emergency. Bibili ako ng suman dyan, ng biko. Dito kukuha. Pag halimbawa may mga urgent coins, dito kukuha. Pero ito, hindi mo siya gagalawin. Ayun. Dapat meron hindi gagalawin. Pag ito napuno, pwede mo na itong tanggalin. Gagamitin mo, i-deposit mo to sa bank account.
Ganun dapat. Okay. Oh, Para- paano ngayon? Wala ngayon. Bawal ngayon ang impukan ng barya kasi lahat talaga ng pera ngayon labas. Yun nga, isa sa pinakamabigat ngayong taon, December. Yan. bukod sa hiwalayan sa pag-ibig ng mga artista na kung saan naa-attract din tayo kasama at nadadamay tayo sa inyong mga propaganda na hiwalayan na yan, okay? Ang pera ang pinakamabigat ngayong taon. December nga, kuhanan nga ng bonus, 13 months pay. Ganun din, di ba? Kasi ang December, talagang gastusan yan. Kaya nga po, di ba, meron kami mga tinuturo, kaming mga coach. Hindi naman po kami ganun kayayaman. Ako simpleng-simple lang ang buhay ko. Alam nyo po, kung hindi nyo kayang i-manage ang isang kumpanya, mamuhay kayo ng simple. Kasi ang isang simple lang na bahay, yung abot mo lang yung paglinis, eto lang yung kaya mo, mas masarap ang buhay na ganon. Ngayon, kung gusto mo ng malaking kumpanya, lalakihan mo din dapat ang ano. Meron dyan, iniinsulto ako. Lakihan ko daw, magtrabaho daw ako, ang sweldo ko daw monthly is 80,000. Ang sagot ko naman, gagawa lang ako ng bracelet na 4 na piraso, Yes. kikita na ako ng 100,000 in 1 hour. Bakit mo ako pagtatrabahuin ng 8 hours a day? Sa isang buwan, sasahod lang ako ng 80,000 kung kaya ko namang kitain sa isang oras. Minsan mag-isip din tayo. Minsan ayan yung tinatawag na we need to be smart in the way on how we earn money. Okay. Diba? Mm-mm. May mga disiplina dapat tayo. Di ba nga si Chinkitan, ang sikat niya ngayon na libro is yung Pulube, yung pag-iipon. Actually, umpisahan mo lang yan sa maliit na bagay sa piso. To be honest, pag na-follow mo yung rules na yon, imposible wala kang pera. Katulad dito, kahit saan dito sa bahay ko, may mga jars na may mga coins. Kasi wala kang bata dyan, nadudukot. Hindi. I have 8 children na inaalagaan. Lahat yan Nandiyan sa bahay mo? disiplinado. Lahat yan disiplinado, hindi sila pwedeng gumalaw. At may kanya-kanya silang jar. Kasi tayong mga magulang, Tama. tayo pa lang, baby pa lang, turuan na natin sila ano yung tamang disiplina. Alam mo, ang isang taong successful, paano nag-uumpisa? Ang pagising pa lang sa umaga, kung alam niya na ligpitin yung higaan niya, that kid will grow successfully. Ayun. Okay. Punta na tayo ulit sa mga gustong mabigyan ng tip na ating mga nakikinig, yung mga followers and viewers natin. Ito yung tungkol naman sa Noche Buena. Siyempre, pagkakagastusan na naman yan, pagkain. Meron ka ba dyan na maisasuggest na magbibigay swerte dito sa Noche Buena kung ano ihahain mo? Kasi, pati mga overseas Filipino workers natin na malayo, kasama dyan kasi high-tech na tayo. Magbibideo ko lang sila kasama na sila doon sa Noche Buena na ihahanda sa hapag. So, ano yung pwede mong isuggest na? Ano ito, yung Noche Buena ba is New Year's Eve or Christmas No, time? it's Christmas Eve. Noche Buena. Sa Christmas Eve kasi, ano ba ang mahalaga? Di ba ang pagsasalo-salo ng pamilya? Di ba yun eh? Yung kailangan buo yung pamilya, ang pagsasalo-salo. Sa gabi na yon ng pagsalubong. Actually, hindi natin kailangan yung bongga na na salo-salo. Simple lang yan. Sabi ko nga di ba mostly pag Pasko ang hindi nawawala is yung mga pag prutas, naglalagay rin tayo ng prutas pag Pasko diba? Meron din, Actually, ang rule kasi sa Pasko ganito lang, isang maalat, isang sabaw, isang matamis. Isang maalat, asin, isang matamis, asukal, isang may tubig, at saka isang may may tubig. sabaw. Ang simple lang naman yan. So, kung i-convert mo yan sa pagkain, isang maalat, ibig sabihin, Pwede ka mag-adobo. Adobo na maalat kasi may toyo. Sa Oh. matamis, Leche flan. Diba? Ayan. Yung may something sweet ka. Oo, mga kalamay, mga bibingka, and then water, tubig. Tubig, ito yung pagkain may sabaw.
may sabaw. So, sa may sabaw, bulalo. Oo, sa Tagaytay, ano yan, mabenta Ang yan sarap dito. yan, oo. At saka nowadays, it's a modern. Actually, alam mo ba, last week, medyo, syempre yung mga kaibigan rin naman natin, mga medyo Alta de Carabao. So, mga may-ari ng... Anyway, congratulations, Michelle D, for bringing an honor to the Philippines. Ayan. Kausap ko nga yung daddy. Yung kinokbox na music. Kausap ko nga yung daddy ni Michelle D, ano? So, yun nga yung pinag-uusapan namin. Sabi ko kasi ganito yon. Michelle will win, pero there is something along the way. Pero, hindi niya man madala ang corona, pero something better will occur. So, totoo naman po talaga yon. Still, proud kaming lahat para sa'yo. Congratulations. And of course, Yeah, D proud. family, thank you so much. Sobrang bait ng pamilya na to. Okay, nasa na ba tayo? Doon tayo sa pagkain, ano yung, kasi, alam mo na, kasanayan na ng mga Pilipino, kasi nasa awiting Tagalog yan eh. Basta't may tinapay at keso. Mm. Oo. Yan ang kanta, no? Awitin, di ba? Hindi Mm-mm. nawawala, tinapay, keso, Mhm. at saka yung tsokolate. Iniinom. Yun nga, ang mga ganitong simpleng ng Kapaskuhan, lalo na sa Pilipinas. Although dito kasi sa Pilipinas, very traditional eh. Pero ang modern kasi ngayon, ang ilang mga kababayan natin, katulad niya na pag-usapan namin, ang sosyal. Yung isa, we're going to Singapore. Do you think, parang nag-iimbita, sabi ko, paano ako makakapagbiyahe nito, di ba? so Hirap niya. ako naman kasi may Christmas is either dito lang or around the area na we're going somewhere lang. Hindi pa panahon para ikaw ay lumipad. Yes. Next year na tayo magliparan yan. Walang tulugan yan. Pwede ang labanan. Pero kung sa simpleng bahay lang, actually yung normal, alam nyo, marami tayong nakakababayan sa totoo lang na sa bigas na lang sila nabubuhay. Yun lang yung pagkain Yes. nila. Tapos Sa totoo ang mahal lang. pa ngayon. It's sad na meron tayong mga kababayan that they are abusing on what they have. And meron din tayong mga kababayan na wala talaga sila. 'Di ba? Isa sa pinakamasarap kasi siguro yung we share on what we have ngayong Pasko. Lalo na yung mga wala. Hamon. Baka pwede ka mag-share dyan ng hamon. Yung ang marka yung nasa Quiapo. Ay, naalala kasi ako nang bata pa ako. We live in a street na yung parents ko, sila yung nagkakandak ng entire party. Yung buong street na yon. Tapos ang nangyayari, meron kaming lamesa sa labas. Yung buong street na yun na magkakapit-bahay. And then yung lamesang mahaba na yun, buong street na yun, doon lahat kakain. Pero, lahat ng klase ng pagkain doon sa loob ng bahay nila, ilalagay doon. And lahat kakain. Ayun, dati ganyan eh. Ngayon parang di bihira na. Sobrang saya. Oo. Yun ang pinakamasaya kasi alam mo kung bakit. Meron doon halo-halo, may tuyo, may bagoong. Alam mo yun, kung sino yung may ganon, ilalagay niya doon. Doesn't matter kung anong meron ka doon sa bahay mo. Oo. Basta you share. Yun yung pinakamasarap. Dati na ginagawa yan pakiramdam. dito sa amin, sa village eh. Parang di Yun, na ulit ginagawa. Alam mo kung hindi, eto nanalo, may mga nanalo ng mga barangay captain. Congratulations, lahat ng mga politiko. Siyempre yung ating kapitan, Rocky Alca. Congratulations. Oy, marami dyan. May mga nanalo. Hindi pa ako nakaka-receive ng thank you galing sa kanila. Sobra. Inimbitahan na yung kapitbahay mo, yung kung sino dyan. Hindi nila alam. You are part and behind the shadow of their success. Hindi ko man lang narinig yung Miss Jeline. Salamat ha. Huwag naman kayong ganun. Tapos sunod na election, lalapit na naman kayo sa amin. So may mga tao lumapit dyan sa'yo ha, hindi ka naalala. Hindi ako naalala after election, hindi sila nag-thank you sa akin. Baka naman busy lang kasi alam mo naman, transition, medyo naharap pa sila sa sa mga iniwanan ng dating nakaupo na baka wala na natira. Alam mo, isa sa biggest, ganito lang yun. Ako kasi ang rule ko, ito nga sinasabi ko di ba nangampanya ka bago mag-eleksyon?
Nung nanalo ka, mangampanya ka ulit ng pasasalamat. Ganun ang ginawa ng kapitan dito. Mag-house to meron house ka ulit. yan, dala-dala nila yung tarpaulin nila, silang team, umikot talagang yun ang dala nila. Yes. Ginawa na nila yun. Kung gaano kaganda yung inyong Pangangampanya. paraphernalia, nung kayo ay nangampanya, ganun din ang gawin nyo ulit. Hindi ba ginawa yan dyan sa inyo? Na Walang nag-house ganun? to house sila na may dalang tarpaulin ng pasasalamat? Mali yun. Hindi ko alam kasi ako laging Nasa loob. sarado yung bahay ko. Okay. So, hindi ko alam kung paano sila nag-thank you, pero I'm just saying lang. Di ba? Okay. Ayan, bilis na oras natin. Ang daming sinabi. Siguro yung ating para naman sa New Year, yun, maraming tip yun. Sa susunod na lang natin. Abangan nyo yung ang inaabangan kasi ng marami sa akin always is yung para sa New Year. Yun talaga yung kadalasan. Pasko medyo lang konti lang siya. Tama lang. So, kung meron ka pang dadagdag, ilang minuto na lang tayo. Okay, sa araw po kasi ng Pasko, hindi mahalaga na sobrang bongga yung inyong regalo or ang inyong handa sa bahay. Ang mahalaga po ay ang pagbibigay ng pagmamahalan at taos sa puso. Hindi mo po kailangan magpasikat dahil minsan pag nagpapasikat ka, butas naman ang bulsa mo. Huwag tayong maging practical na tayo sa panahon ngayon. Lalo na mahal ang bigas at huwag nating isumbat sa Pangulo. So tayo mismo sa sarili natin, tayo mismo ang magdisiplina. Kung ano ang meron kayo, pahalagahan. Bawat piso mahalaga. Walang mayaman sa panahon ngayon at walang mahirap. Lahat tayo pantay-pantay. Kung naalala nyo, during pandemic, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo nakakulong sa isang bahay. Lahat tayo ay binibigyan ng ayuda mula sa labas. So, ganun din sana ang maging mentality natin. Buhay mahirap o mayaman ka man, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang mahalaga yung pagbibigay at pagmamahal sa kapwa. Yes. Ayan, napakaganda, no? Mga tips natin. Tips ni Money Magnet. Ngayong darating na Pasko, sundin nyo. At saka, ating bilin sa mga ninong-nina, huwag nyo nang pagtaguan yung inaanak nyo. Kasi, masaya na yan kahit ano lang yung iabot. At least nagpakita ka kasi meron na sarado yung kurtina, sisilip. Uy, inaanak ko yata yun. Dali, patayin mo yung ilaw. Sa akin naman, marami nagbo-volunteer na magninong at ninang. Ang sagot ko sa kanila, kasi daw anak daw ni Miss Money Magnet. So pag anak daw ni Miss Money Magnet, swerte. Ngayon, ang rule ko naman is ganito. Pag walang ampaw na halagang 50,000, huwag kang magninang at magninang. Kasi nga naman, baka yung 50,000 nila, doble, triple, bumalik niyan sa kanila, Oo. Kasi ang dami nagvo-volunteer. Pwede ba, ninong ako ninang ako. Parang iniisip ko, magkano kaya laman ng bank account nito? Okay, anyway, lucky baby girl. Right? Yes, marami na kaming kontrata. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Sige, palakpakan natin ang ating partner na na-miss talaga na ating mga tagapakinig. At tabayanan niyo po yung aming part 2. Ito naman po yung New Year na mas mahalaga po ang mga tips na kailangan natin para sa papasok na taong 2024. Ano ba ang kapalaran ng bawat isa ng ating bansa at ng buong mundo? Yan po ang ipipredict sa atin, ng ating life coach. Sabi nga, Diyos pa rin ang nakakaalam, pero siya po ay guide sa inyo sa tinatahak niyong landas para sa tagumpay. Congratulations, Miss Money Magnet. Keep safe, laging healthy. Thank you natin. po. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam at para po sa programa natin Buhay OFW ngayon, Miss Money Magnet, of course, Jeline Valenzuela, at ang inyong lingkod, Terry Alpa. Maraming salamat po para po sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga ng OFW International. Thank you so much.